Report mula kay Sherwin. Puntahan natin ang sitwasyon dito sa may bahagi ng CCP Complex sa Pasay City kung saan ilang grupo ang nagsasagawa ng kilos protesta. Kung bakit, ating alamin mula kay RH6 Sherwin Alfaro. Sherwin. Lakay ang sinisigaw nitong mga kabataang ito na members ng PEP squad ng Polytechnic University of the Philippines, ipasa na itong Klima Bill. Lakay dahil sa sunod-sunod na mga danyos na tinamo ng mga kababayan natin. Sa bagyong Christine, Lakay, inabot ang danyos na pinsala sa mga kababayan natin sa 357 million. Yung bagyong Ompong, Lakay, gumastos, nasira, nawasak yung kabuhayan at yung ari-arian ng mga kababayan natin na umabot ng $627 million. Nung Typhoon Rolly, Lakay, ito kinover ko dyan sa Viraca, Tanduanes. Ang danyos ay umabot sa $369 million. Yung Yolanda, Lakay, na isa sa pinakamalakas na bagyong puminsala sa bansa natin, ay umabot sa $2.2 billion yung pinsala. Yung Typhoon Ulysses, $418 million. Typhoon Glenda, $771 million. Typhoon Odette, $1.02 billion yung danyos. At ang mga nakawalang ito ng ating mga kababayan, Lakay, dapat daw may managot, may maging accountable dun sa mga nangyaring ito sa atin. At sa pamagitan nitong pagsasarib puwersa ng grupong Greenpeace Philippines at ng itong Legal Rights and Natural Resources Center o LRC. Lakay, ngayong umaga nagtipon sila dito sa CCP Complex dahil sa PICC, Lakay, ginaganap ngayong umaga itong Board of the Fund corresponding to loss and damages sa usapin tungkol naman sa pagbabayad ng kompensasyon dun sa mga bansa na dumadanas nga ng matitinding hagupit ng pagpapalit ng klima or climate change. At ang gusto nga nila dito managot itong mga bansa na nakinabang sa fossil fuel at iba pang mga sources ng enerhiya na naging sanhi ng malaking danyo sa pagbabago ng klima ng mundo. Kasama natin, Lakay, si Ma'am Lea Guerrero, ang Country Director ng Greenpeace Philippines. Ma'am Lea, ano yung panawagan po ng Greenpeace? Nananawagan po kami sa Philippine government kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isiguraduhin ipasa ang isang malakas na climate accountability bill, ito yung tinatawag na Klima Bill, at maningil ng danyos sa mga fossil fuel companies, hindi lang sa mga bansa, pati sa mga kumpanya na nakinabang sa pag-angkat ng mga fossil fuels, paghukay ng mga fossil fuels from the ground na ngayon ay nakakadulot ng climate impact sa mga bansa katulad ng Pilipinas. Ang LRC, ma'am, sa pamagitan naman ni Atty. Maya Tacaba, ng Executive Director ng LRC. Ma'am, ano pong paanong ilalatag nyo itong mga suwestyon nyo para managot itong mga bansa na may malaking sanhi ng climate change ngayon globally? Maraming salamat po una sa pakikiisa. Meron, gaya po na nasabi ni Lea, may nakahain na po sa ating Kongreso, ang tawag natin ay Climate Accountability Bill, na pinamunuan po ito ni Congressman Chato. Si Congressman Chato, ang kanyang distrito ay nakaramas ng napakaraming bagyo at yun yung kanyang hugot para dito sa Climate Accountability Bill. Naglalayon itong Climate Accountability Bill na baguhin yung pag-uugali, gawi ng ating mga korporasyon na maging mas responsable sila, i-cut down nila yung kanilang carbon emissions sa kanilang business operations, etc. At kung ito man ay hindi nila magawa, magkakaroon ng danyos para sa mga paglabag na maaari nilang gawin. Kasi napakatagal po nating hinintay itong fund na ito, umabot ng napakaraming taon. Ngayon pa lang nila pagninitikan at tignan natin kung magbabagsakan, tapos ilang taon na naman ang hihintayin para doon sa fund na manggagaling sa ibang bansa. Habang kung wala tayong mga panukala na ipipilit natin na magbago ang ugali ng ating mga corporations, ng big fossil corporations, ay patuloy na papangit yung ating klima. Kaya with this Klima Bill, nais natin talagang imbitahin na makaisa ang bawat Pilipino, maging ang mga korporasyon, na yung pagbago sa ating behavior para naman ma-arrest natin yung ating climate crisis. Because we are now in a climate emergency. Lakay, nasa malaking sitwasyong climate emergency, meaning nararamdaman na natin itong mga pagbabago na dulot ng climate change na nagiging sanhi ng mga malaking danyos sa hindi lang sa mga Pilipino na nakakaranas sa palagi ng sunod-sunod na bagyo. Itong buwan na ito, Lakay, nung nakaraang buwan umabot ng 6
na magkakasunod na bagyo. At ito nga, isa sa mga cheer dancers ng PUP Pep Squad nakaranas din. Ikaw rin, may biktima ng bagyo? Yes po, though kahit ganun, kahit ramdam ko po ang pribilehiyo ko na nakatira ako sa Metro Manila at madalas hindi ganun kalala yung mga dumadaan na bagyo sa amin. Pero bilang apo, bilang kapatid po ng nakatira sa Masbate, ramdam po namin yung paghihirap, yung kulang sa action galing sa gobyerno. Dahil sa komunikasyon din, ramdam po namin yung paghihirap tuwing may mga ganitong crisis. Mahirap po siya harapin kasi dito po kami sa Metro Manila. Andun po yung kamag-anak namin sa Masbate. Mahirap po magbigay ng tulong. So ang mabibigay lang po namin tulong ngayon ay yung manghingi ng panawagan sa Lima Bill, sa mga ganito pong action, sumuporta po sa mga organisasyon na tumutulong po dahil sila na rin po yung nagiging daan namin para tulungan yung mga taong nahihirapan din at mga nasalanta sa mga ganitong bagyo. Lakay, hindi nga pinayagan yung grupo ng Greenpeace at ng LRC na makalapit sa PICC. Kaya nagtasya na lamang sila dito sa may Freedom Park ng CCP Complex. Subalit hanggang ngayon hindi pa rin sila pinapayagan na magsagawa ng kanilang routine dahil gusto sana nilang ipakita yung kanilang routine sa pamamagitan ng cheer dance. Lakay na maipakita yung kanilang panawagan sa pamahalaan na umaksyon na para sa Klima Bill. RH number 6, Sherwin Batalfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alfaro.